Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Dibeska Inday Sara. Title, Bakit biglang bawal ang Zoom sa Senado? Ito ngayon ang mas umiinit na usapan matapos ang naging walkout ng minority senators habang dinidiskusyon ang panukalang payagan ang remote participation o online attendance sa Senado. Ayon sa legal opinion ng isang international legal expert na si Attorney Lodalby Vista, walang tahasang probisyon sa 1987 Constitution na nagsasabing kailangang physical na nasa session hall ang isang senador para maituring na present sa quorum. Sa ilalim ng Article 6, Section 16-2, malinaw lamang na kailangan ng majority o 13 senador para makapagpatuloy ang Senado sa pagnenegosyo. Ngunit hindi umano direktang dinidefine ng Constitution kung physical presence lang ba ang kinikilala. Dito ngayon umiikot ang mainit na debate. Paliwanag ni Vista, may isa pang mahalagang probisyon sa Konstitusyon, Article 6, Section 16-3, na nagbibigay kapangyarihan sa Senado na gumawa at magtakda ng sarili nitong rules of proceedings. Dahil dito, argumento ng mga pabor sa remote participation, kung hindi naman ito tahasang ipinagbabawal ng konstitusyon, maaring gumawa ng rules ang Senado para kilalanin ang online attendance bilang valid participation. Binalikan ni Attorney Vista ang panahon ng pandemya kung saan mismong Senado, Korte Suprema, mga korte, ahensya ng gobyerno at iba't ibang institusyon ay gumamit ng Zoom, online hearings at teleconferencing para magpatuloy ang operasyon. Tanong ngayon ng marami online, kung pinayagan noon ang virtual hearings, online court appearance at remote Senate participation, bakit ngayon parang biglang constitutional crisis na ito? Ayon pa sa legal opinion, wala ring probisyon sa Constitution na nagsasabing pwede lang ang remote participation kapag may pandemya o national emergency. Para sa ilang observers, mas maging sensitibo lamang ang usapin dahil dikit umano ang bilang ng mga senador sa naging bangayan tungkol sa quorum o botohan. Samantala, patuloy namang hati ang opinyon ng publiko. May naniniwalang modernisasyon lamang ito ng Senado habang may ilan ding nagsasabing maaring magdulot ito ng komplikasyon sa interpretasyon ng quorum at actual deliberation. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon sa usapin, ngunit malinaw na ang simpleng Zoom participation ay nauwi na ngayon sa mas malalim na constitutional at political debate sa Senado. Nangyari na noon. Bakit hindi ngayon? Yun nga, may lumabas na mga post ngayon. Itong si Senator Kiko Pangilinan. Noong 2020, siya ang nagpanukala sa Senado na pwedeng mag-attend si then Senator Leila de Lima na nakakulong, pwede siyang mag-attend sa session through teleconference. Bakit nung panahon iyon, dahil kakampi ni Senator Kiko Pangilinan si then Senator de Lima, pabor sa kanya, pumayag. Ngayon, ayaw niya nang pumayag dahil, alam mo na, nagtatago si Bato. Pwedeng magtago na rin later on sino to? Si Senator Bongkong. Anytime, pwedeng makulong yung mga kinakasuhang senador.
Jinggoy ba, Marcoleta ba, Escudero ba? Oh, biglang hindi napapayag si Kiko, biglang hindi na pumayag ang mga minority kasi nga ang labanan ngayon, real talk lang, is yung majority sa Senado na napurnada, nabulaga ng gusto ang minority bloc ni Soto dahil nawala sa kanilang leadership. Gusto nilang agawin ito. Kaya ayaw nila na yung mga senador sa majority na nagtatago, ayaw nilang makapag-participate. Ganon lang yun kasimple. Hindi yung constitutional, legal crisis whatsoever. It's more about politics. But then, sa atin, majority rules. Pag ipilit yan, pag gustuhin ng majority, pwede. Kaya lang, believe ako sa majority block dahil hindi nila ipinilit kahapon. Pinagbigyan nila ang mga minority na nag-walk out. So, isang exciting development na naman ito. Kaya lang, huwag po tayong mawala sa mas importante na bagay na dapat atimanin ng Senado. Ano yon? Yung pag-resume ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. To me, yan po ang napaka-importante. Nininervyos na ang mga membro ng Malitagang. Takot sila na mag-resume ang hearing na ito. Kaya gusto nila maagaw ang liderato para tuloy-tuloy lang ang pagtatakip sa katotohanan para hindi mapatawag ang mga importanteng testigo sa flood control scandal. Kaya ang prayer ko, ang kagustuhan ng Panginoon masunod. At ang nakikita kong kagustuhan ng Panginoon ay ang Panginoon ang nagluklok sa Brave 13 dyan para lalabas ang katotohanan tungkol sa pinakamatinding nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income, sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in taon ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in taon ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gyud siya. Kami dito asawa. Ya ba? Yaro ko na. Kakagya Cesar. Di gawas ka kaya doon na dito ka. O gawas ka anay. O karon naman na gyud sa pag-atop. Human na gyud sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang option. Salamat kayo sa Ginoo. Na nakagbalay ko. Tungkol sa mga hinabang sa mga vlogger. So pila na ka tuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop.
Pila na to katuig ang silupin lang. Duwa na. So duha na lang katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Gantos kalisod. So salamat kaayo. Sa ninabang og sin. Okay, Salamat po. salamat.